Dante, ano na ang latest dyan sa arraignment kina Kibuloy? Magandang umaga, Ella. Pasado alas 7 ng umaga ay nagsimula yung arraignment o pagbasa ng sakdal kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy dito sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 159 sa kasong human trafficking. Kasama din yung kanyang 4 na mga akusado. Matapos ang ilang buwang pagtatago at matapos maaresto, formal na naiharap sa korte si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy at 4 pa nitong kapwa-akusado dito sa Pasig RTC. Pasado alas 7 nang dumating ang convoy, lulan si Kibuloy at co-accused na sina Crescente Canada, Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Naka-Kevlar helmet si Kibuloy at nakasuot din ng bullet-proof vest. Ganyan din yung mga kapwa niya akusado. Ayon kay Attorney Joanna Paula Domingo, isa sa mga abogado ng private complainant na si Attorney alias Amanda, naghain ng not guilty plea si Kibuloy at ang lahat ng mga kapwa akusado nito, kabilang na si Pauline Canada na huling dumating kanina. Kinumpirma naman ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na ang sinasabing ang not guilty plea ni Kibuloy at wala na siyang iba pang pahayag na ibinigay. Apollo Kibuloy nag-plea ng not guilty. Okay? Yung pasensya talaga, wala kaming statement kasi ang kaso nasa korte. Dagdag pa ng legal team ni alias Amanda, tiwala sila na ang umano'y mga krimeng nagawa ni Kibuloy at kapwa akusado nito ay sa wakas mahahayag na. Ang mga kaso niya ay 2019 pa nila naihain at matagal nilang hinahanap ang hustisya para sa complainant at biktima na si Amanda. Sa impormasyon naman na ating nakuha sa panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ, sa September 25 ang pre-marking of evidence at ang pre-trial ay sa October 17. Nangyari ang sinasabing krimen sa Davao City noong 17 taon pa lamang si alias Amanda na private complainant. Si Kibuloy ay inireklamo ni alias Amanda noong 2019 sa Davao City Prosecutor's Office, subalit dinismiss ito ng piskalya. Naghain sila ng apela at pinawalang bisa pa rin. Kaya naman napilitan silang iakyat ang reklamo sa Department of Justice o DOJ sa pamamagitan ng petition for review pero hindi ito umusad. Nitong taon ay nireview ng Department of Justice ang reklamo sa ilalim ni Justice Secretary Crispin Rimulya. At March 2024 nga ay binaliktad ng DOJ ang desisyon ng kanilang piskal sa Davao at ipinasampa sa korte ang kaso na nagresulta sa paglalabas ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Sa nakuha din nating impormasyon kanina sa arraignment ay mayroon daw motion itong si Kibuloy nga na tutulan ito ng prosekusyon at meron daw siyang alternative na motion kung hindi sa EFP ay sa Veterans Hospital dahil ang paliwanag umano ng kampo ni Kibuloy ay may sakit ito. Pero tinutulan din ito ng prosekusyon. Ang nagiging hatol ng korte, si Kibuloy habang dinidinig pa o wala pang resolusyon yung kanyang motion na ilipat siya dyan sa Armed Forces of the Philippines ay mananatili siya sa detention facility sa Camp Crame. At samantala yung iba pang mga akusado, yung 4 na mga akusado, ayon sa ating nakuhang informasyon, sila ay may commitment order na ang korte na sila ay ilipat dito sa Pasig CTJ. At sa ngayon, mamaya naman pagkatapos nga dito sa Pasig RTC, mayroon pang isang bukod na arraignment si Kibuloy dyan naman sa Quezon City RTC, Branch 106 sa kasong child abuse at sexual abuse. At itong ang mangyayari dito ay hindi na dadalo ng face-to-face si Kibuloy at video conferencing na lamang siyang dadalo. Pero itong kampo ng prosekusyon, partikular ng complainant si Amanda, ay naasahan nating dadalo dyan sa Quezon City RTC para sa arraignment namin. Yan lang ating update mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.